Nakatatanggap ka pa rin ba ng mga text na ganito? I-click daw ang link kung saan-saan. Casino, post office at kung ano-ano pang scam. Kumonte na raw yan, sabi ng DICT, dahil sa SIM card registration law. Pero ang cybercriminals at scammers nagbago ng anyo. These cyber threat actors are not easily discouraged. And since we have plugged the hole on the SIM cards, they have moved to a different platform. Technically, hindi siya SIM card based. App siya. Ayon sa DICT, tumataas ang kaso ng scam sa digital apps. Isa dyan ang lending app. Ito yung utang sa mga digital wallet at hindi mula sa bangkong rehistrado sa Bangko Sentral. Binabantaan ng biktima na pag hindi nagbayad, idadamay ang pamilya at mga kaibigan. Ang mga text, puno ng pananakot gaya ng pagpapadala ng ataol. Isa sa nabiktima si Stella. Hindi niya totoong pangalan. Hanggang ngayon kasi may trauma pa rin siya at natatakot na matunton ng mga scammer. Ang utang niya sa isang loan app na 4,000 pesos lumobo dahil 15 pang ibang loan apps ang nag-register sa kanya ng walang permiso. Hindi naman daw siya nag-apply o nag-enroll sa ibang loan apps pero nagpadala ang mga ito sa GCash at bank account niya ng pera. Kahit hindi ka na mag-renew, biglang may papasok sa'yo na pera. Sabi ko, ano to? Saan na naman to galing? Yung ganun. Para hindi mo na siya mapigil. Hindi mo na siya mapigil na bigla na lang. Tapos may magte-text sa'yo na ganito yung araw ng due date mo. Ganito ang kailangan mo bayaran. Ang mga araw-araw na banta ng mga scammer nakabagabag ng isip ni Stella. Hindi ko na alam kung paano ito. Sabi ko, ano to? Ang dami nang tumatawag sa akin. Ang dami nag-text, ang dami na nanakot. Hindi pa dumulog si Stella sa NBI at DICT para isuplong ang loan apps. Pero ibinahagi niya ang kanyang kwento para raw matuto ang iba. Yung mga nagigipit, huwag na huwag niyong susubukan, pasukin yung mga lending apps. Ayon sa DICT, makikipag-usap ang ahensya sa mga e-wallet para tanggalin ang auto-renewal at auto-debit functions. I think as a matter of ethics, dapat yung app magpaalam sa'yo. We will request yung mga e-wallets like GCash and PayMaya and other e-wallets na sana magkaroon tayo ng parang nuclear bomb, remove all auto payments. Trauma ang dulot ng pagkakabaon sa utang. Maaari kayong humingi ng professional help. Samantala, ang DICT pumirma ng kasunduang kooperasyon sa 4 na social media giants, Google, YouTube, TikTok at Meta upang palakasin ang cybersecurity. Lois Calderon, CNN Philippines.